Awakening the Purple Thunder at the Beginning. Season 2. Ang Thunderbolt Secret Realm ay isang mahigpit na binabantayang military zone. Sa harap ng pasukan nito, nakahanay ang mabibigat na truck sa mahahabang pila, handa para sa panibagong round ng training exercises. Bumaba sina Zhongla at Su Jingming mula sa kanilang sasakyan. Nang makita ang isang pamilyar na muka, tinawag ni Zhongla si Instructor Wu at binati ito. Hindi niya inaasahang makikita ito roon. Shout out to Kina! You're awesome! Gumiti si Instructor Wu at ipinaliwanag na naroon siya dahil tungkulin niyang pangasiwaan ang rookie assessment ngayong taon. Kasabay nito, napansin din niya si Su Jingming. Ipinakilala ni Zhongla si Su Jingming bilang kanyang junior mula sa Magic Capital na nagpunta roon upang magsanay sa winter break. Ipinakilala rin ang buong pangalan ni Instructor Wu, Wu Guang, isang professor mula sa Thunderbolt Martial Arts University. Magalang na yumuko si Su Jingming kay Wu Guang. Bahagyang ngumiti si Instructor Wu. Ramdam na niya ang pambihirang aura ni Su Jingming gaya ng inaasahan mula sa isang henyo ng prestigyosong universidad. Sa malayo, nagbulungan ng ibang trainees. Nakikita nilang nasa mid-tier 3 level din si Su Jingming tulad nila. At tahimik na nagkaroon ng debate. Mas malakas kaya ang henyo mula sa top university kaysa sa mga sinanay sa elite bootcamp tulad nila? Nagpaalam si Su Jingming kay Zhongla at nagtungo sa training zone. Paalala lamang ni Zhongla na mag-ingat siya. Humarap si Instructor Wu Guang sa mga trainees at inanunsyo na tatagal ng 6 na araw ang assessment. Simple lang ang requirement. Bawat isa ay kailangang makapatay ng isang peak tier 3 Thunder Beast. Kung hindi, huwag na silang bumalik. Nagulat si Zhongla sa higpit ng requirement dahil ang pinakamalalakas sa kanila ay kakarating pa lamang sa peak tier 3. Ngunit para kay Wu Guang, wala itong kahirap-hirap para sa mga galing sa elite training camp. Ipinagmamalaki niyang itinuro ang top training ngayong taon, si Lei Yaoyang na nangunguna sa grupo papasok sa Secret Realm. Si Lei Yaoyang ay may A- rank lightning type ability at kayang talunin kahit tier 4 Thunder Beasts. Muling nabanggit ni Wu Guang si Su Jingming. Ipinalagay niyang kahit mid-tier 3 ang ipinapakita ay lakas nito, ang tunay nitong combat power ay maaaring kapantay ng peak tier 3. Gumiti si Zhongla at tumanggo, bagamang alam niyang taglay na ni Su Jingming ang lakas ng tier 4. Lalong naging interesado si Wu Guang at iminungkahing magdaos ng sparring match sa pagitan ni Su Jingming at ng kanyang mga trainees. Pero bago tayo magpatuloy, don't forget to smash that like button. Mag-subscribe ka na sa channel na to at i-on mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga solid na recap na tulad nito. Samantala, sa loob ng Secret Realm, naramdaman ni Su Jingming ang makapal na hangin puno ng kidlat. Walang tigil ang dagundong ng kulog. Nagpasa siyang manghuli muna ng ilang low-level ferocious beasts bago siya maghanap ng lugar na mas makapal ang kidlat para mag-cultivate. Hindi pa siya gaanong nakakalayo nang naabutan siya ng grupo mula sa Thunderbolt Training Camp. Kumaway ang isa at tumawag na, "Hoy, estudyante mula sa Magic Capital University." Huminto si Su Jingming at malamig na nagtanong, "Ano yon?" Sinabi ng binatang may lilang buhok na nais nilang subukin ang lapas ng mga henyo mula sa top universities. Nagmungkahi siya ng kompetisyon kung sino ang mas maraming mahuhuling Thunder Beasts sa susunod na mga araw. Agad tumanggi si Su Jingming. Wala siyang interes sa walang saysay na paniksahan. Nakikita niyang wala ni isa sa kanila ang nakaabot sa tier 4. Anong karapatan nilang hamunin siya? Pagkatapos tumanggi, tumalikod siya at nagpatuloy mag-isa. Pinayuhan ng isa na lilang buhok na tigilan na ito. Ngunit ninisan niya lamang ang papalayong si Su Jingming at tinawag na duwag ang mga estudyante mula sa top universities. Hindi pinansin ni Su Jingming ang panunuiya at bulusok ng mabilis papasok sa masugsal na gubat. Biglang lumabas na dambuhalang halimaw na may matutulis na sunga at humarang sa kanyang landas. Nakita niyang isa itong Black Armored Thunderbolt, nasa upper tier 1 lamang. Naalawan niya ang babala ni Zhongla na mas malalakas ang mga halimaw dito kaysa sa karaniwan. Inisip niyang ito ang perpektong oportunidad para subukan yon. Naunang umatake ang halimaw at bumuo ng nakakasilaw na bola ng kidlat sa pagitan ng kanyang mga sunga. Isang malakas na kidlat ang tumama kay Su Jingming, ngunit nanatili siyang nakatayo. Walang gasgas ang kanyang katawan. Kalmado niyang sinabing,
Sapat na ang lakas ng ataking iyon para pumatay ng karamihan sa Tier 1 ferocious beasts sa ordinaryong wilderness. Gumiti siya ng matalim. Ngayon naman, tingnan natin kung gaano kakatibay. Kumilos siya parang kidlat at sa isang iglap ay nakalapit sa halimaw. Tumalon siya at nagpakawala ng malakas na suntok sa ulo nito. Isang atake lang at bumagsak ang halimaw. Lumitaw ang notification. Nakakuha ng 15 ability points. Napansin niya na mas matibay ang depensa ng halimaw kaysa sa karaniwang Tier 1, maaring dahil araw-araw itong tinatamaan ng kidlat. Inisip niya na halos isang buwan na simula nung huli siyang pumatay ng ferocious beasts. Panahon na para seryosohin ang pangangasa at hangarin na makapunta sa Upper Tier 3 sa lalong madaling araw. Pero bago tayo magpatuloy, don't forget to smash that like button. Mag-subscribe ka na sa channel na to at i-on mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga solid na recap na tulad nito. 4 na oras ang lumipas, hinugot ni Xu Jingming ang kanyang sibat mula sa bangkay ng isang napakalaking puting lobo. Isang notification panel ang lumitaw. Napatay ang isang mid-tier 2 Swift Thunder Iron Wolf. Wolf. Ability points, plus 25. Tiningnan niya ang katawan ng halimaw ng may bahagyang pagkadismaya. Napagtanto niyang tila mas mababa ang densidad ng mga mababangis na halimaw dito kumpara sa karaniwang wilderness zones. Sa loob ng 4 na oras, 9 lamang ang napatay niya. Sa ibang mga lugar, aabot sana iyon ng hindi bababa sa 40. Habang kumakain ng energy bar, muling sinuri ni Xu Jingming ang area map sa loob. Mukhang kailangan kong ituon ng pansin sa pagpapataas ng proficiency ng aking ability dito kaysa sa pagkolekta ng malaking dami ng ability points. Ang mapa ay nahahati sa 3 rehiyon, Outer Perimeter, Central Zone, at Core. Nang mapansing nasa Central Zone siya, nagpasya si Xu Jingming na pumunta sa gubat ng mas malakas na kidlat. Marahil doon nakasentro ang lahat ng mababangis na halimaw. 5 oras ang lumipas. Sa Core Region, isang nakakatakot na pagsabog ng kidlat ang nagliwanag sa buong gubat. Sa sandaling tumapak siya roon, naramdaman ni Xu Jingming ang kaibahan. Ang likas na kidlat sa hangin ay sapat na malakas upang maapektuhan maging ang kanyang katawan. Napagtanto niyang kailangan niyang patuloy na paandarin ang kanyang ability upang maprotektahan ang sarili. Sinasabing ang anumang mababangis na halimaw na kayang mabuhay sa Core Region ay hindi bababa sa Tier 4 o mas mataas pa. Ang problema, tumingin sa paligid si Xu Jingming at wala siyang makitang kahit isang halimaw. Sa sandaling iyon, isang napakalaking anino ng ibon ang dumaan sa kalangitan. Ang katawan nito ay nababalot ng berdeng kidlat at naglalabas ng napakalakas na kapangyarihan. Nakilala ito ni Xu Jingming bilang Green Feathered Thunder Eagle, isang lumilipad na mababangis na halimaw na likas sa Core Region. Lumilipad ito patungo sa lugar na may mas malakas na kidlat upang mag-cultivate. Hindi lamang isang buong kawan ng Green Feathered Thunder Eagles ang umiikot sa itaas. Hinahabol nilang lahat ang pinakamalalakas na tama ng kidlat, parang mga debotong naghahanap ng kanilang banal na lugar. Nang makita ang tagpong ito, biglang nagkaroon ng kaliwanagan si Xu Jingming. Napagtanto niyang hindi lamang ang uring iyon ng ibon ang may ganitong gawi. Lahat ng Thunder Beasts ay may parehong ugali. Para sa kanila, ang kidlat ang mismong kasangkapan upang sila ay lumakas. Isang matapang na ideya ang sumagi sa kanyang isipan. Paano kung gamitin ko ang Heavenly Divine Lightning upang akitin sila? Matapos magpasya, agad na tumalon si Xu Jingming sa isang mataas na sanga ng puno, pumili ng magandang posisyon upang ihanda ang kanyang baliw na plano. Gayunpaman, hindi siya nagmamadali. Umupo si Xu Jingming sa sanga ng puno at nagpasya na bago isagawa ang kanyang plano, kailangan muna niyang paghusayin ang kanyang mastery sa Heavenly Divine Lightning. Mananatili siya roon at mag-cultivate sa pamamagitan ng pagmamasid ng likas na kidlat. Maingat niyang pinag-aralan ang bawat uri ng kidlat. Ang kidlat na kumakalat sa ulap, spherical lightning, hugis punong kidlat, at hugis karayom na kidlat. Napagtanto niya na sa loob ng kulog at kidlat ay may napakaraming detalye na hindi niya napansin noon. Ang bagsik nito, ang katahimikan nito, ang talim nito. Ang likas na kidlat ay tila nagsasayaw sa kanyang palad.
lalong nakatiyak si Xu Jingming na ang pagmamasid at pagdama ng likas na kulog ay makakatulong upang mapahusay ang kanyang kontrol sa sariling ability. Makalipas ang 3 oras, isang makinang nagintong bola ng kidlat, mas siksik at mas matatag kaysa dati, ay umiikot ng maayos sa palad ni Xu Jingming. Nasiyahan siyang nagkomento na sa kanyang kasalukuyang antas ng mastery, ang skill na ito ay hindi na naiiba sa dating Sancticide S-Rank Purple Heaven Divine Lightning. Ngunit upang makausad pa at marating ang realm ng Liquefying Lightning ay malamang mangangailangan pa ng mas mahabang panahon. Malinaw kay Xu Jingming ang landas ng energy cultivation, liquefaction, solidification, pagkatapos ay condensation. Bawat hakbang ay nabdadala ng exponential na pagtaas ng kapangyarihan. Nagpasya siyang tapusin muna ang pagsisinang ng araw na iyon. Panahon na para bumalik sa Central Zone at subukan ang kanyang bagong ideya. Pagbalik sa Central Area, hindi nag-adlingan si Xu Jingming na magpakawala ng napakalaking dami ng Heavenly Divine Lightning. Nababalot ang buong katawan niya ng makinang nagintong aura ng kidlat. Kung makakaani siya ng napakaraming ability points ay nakasalalay ng buong buo sa pagtatangkik na ito. Mula sa kailaliman ng gubat, nagsimulang umalingaw-ngaw ang mga ungol at mabibigat na yabag. Ngumiti si Xu Jingming. Talagang gumana ang kanyang plano. Sumugod siya paabante parang isang palawa, may gintong kidlat na tila paanyaya sa kanyang likuran. Sumigaw siya ng may pang-uuyam sa mga halimaw. Thunder Beasts, hali kayo! 2 oras ang lumipas. Isang napakalaking grupo ng iba't ibang uri ng halimaw ay ngayon ay desperadong humahabol kay Xu Jingming. Nang makita niyang sapat na ang kanilang bilang, alam niyang oras na upang simulan ang dagrang pag-aani. Isang kumpiyansadong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Xu Jingming. Mahinang bulong niya. Halos sapat na ang oras para mag-ani. Biglang huminto si Xu Jingming. Ang kidlat na ilalim ng kanyang mga paa ay nag-ugat sa lupa habang naghahanda siyang harapin ang nangangalit na pagluso. Napapalibutan ng napakaraming mababangis na halimaw na natiling ganap na kalmado si Xu Jingming. Sa isang mayabang na tinoy, idiniklara niya, "Dahil gustong-gusto niyong maligo sa aking kidlat, pagbibigyan ko kayo." Lightning Prison. Ang unang halimaw na sumugod ay agad na linulumon ng dagat ng gintong kidlat. Nagpakawala sila ng malaglim na hiyaw bago tuluyang maging abo. Itinaas ni Xu Jingming ang kanyang kamay at kinontrol ang saglisam ng lightning ayon sa kanyang kagustuhan. Ang buong lugar ay nagbago at naging tunay na kulungan ng kulog. Isang nakakatakot na pagsabog ng enerhiya ang sumiklab sa kanyang kinaroroonan, bumuo ng nagilalaglab na Red Lightning Prison na tunupop ang lahat sa loob ng sakop nito. Ang shockwaves ng Lightning Prison ay kumalat palabas, pinalipad sa ere ang mga malalaking halimaw bago sila tuluyang pinaripiraso. Sa gitna ng Lightning Prison, malakas tumawa si Xu Jingming at sumigaw, "Hali kayo, magpapakawala pa ako ng mas maraming enerhiya." Isang marundas na bagyong enerhiya ng kulog ang sumabog at linupog ng bawat halimaw na sumusugod sa kanya. Bumaha ang system notifications. Sa isang galaw lamang, nabura niya ang mga alon ng mababangis na halimaw sa Tier 1 hanggang Tier 3 at nakakuha ng napakalaking dami ng ability points. Humahampas ang kanyang buhok sa hangin habang patuloy na kumikislap ang kidlat sa kanyang katawan. Hindi maitago ni Xu Jingming ang kanyang tuwa. "Ha! Talagang gumagana ang planong ito. 10 beses mas mabilis ang efficiency kaysa dati." Maraming salamat sa pagsuporta sa aking video. Naway mapuno ng walang hanggang kaligayahan ng inyong buhay. Kung nagustuhan ninyo ang video, mag-like at mag-iwan ng komento bilang suporta. Kung nagustuhan mo ang mga video na ito ka-T-Recap, don't forget to leave a like and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago pa natin mga video. Salamat at maasim na araw!